Sunod-sunod na kalamidad ang naranasan sa buong bansa. Sa Cebu, magnitude 6.9 na lindol ang yumanig sa iba't ibang bayan noong nakaraang linggo. Nandyan din ang sunod-sunod na bagyo na dumaan, pinakahuli na nga ang bagyong Paulo. Kaya ang mga kababayan natin, kailangan ng tulong. Pero sa panahong ito, nakakainit ng ulo ang balitang ang relief goods na may imprentang not for sale na bisto na ibinebenta ng isang negosyante. Bulto-bultong family clothing kits ito na may logo pa ng DSWD. Nahuli ang mga nagbebenta sa isang entrapment operation sa Tondo, Manila. Depensa ng nahuling nagbebenta, sila ang may-ari ng mga supply at hindi ang gobyerno. Pag-usapan natin ang insidenteng yan. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, malinaw na may nakalagay na not for sale, pero sabi ng may-ari sa kanila raw ang relief goods at hindi sa gobyerno dahil excess daw ito sa kontrata na hindi kinuha ng gobyerno. Ano ang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, medyo nakakagulo ang mga pangyayari, di po ba? Unang-una, kapag may tatak na not for sale at may logo pa ng DSWD o ng gobyerno, malinaw na property ng gobyerno ang mga yan at intended para ipamigay sa mga nasalanta, hindi para ibenta. Kung ito nga sana ay sinabi ng DSWD na talagang kanila at meant for distribution, napakalinaw na ito ay isang krimen sa ilalim ng Republic Act No. 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Bawal na bawal ang paggamit, pagbili o pagbebenta ng relief goods na nakalaan para sa mga biktima ng kalamidad. Ang parusa dito hanggang 12 taon na pagkakakulong at multa ng hanggang kalahating milyong pesos. Pero ang sabi na nagbebenta ay excess lang nga daw ito sa kontrata. Nakakahinala pa rin. Unang-una, usually kung may kontrata kayo na mag-manufacture para sa gobyerno sa isang tao, usually bawal na ibenta to sa ibang tao. At bakit mo naman ibebenta na napakalaking nakalagay not for sale, parang naghahanap talaga kayo ng kulong. At usually, malinaw sa mga kontrata ng paggawa ng ganyang supplies, ay talagang bawal ito ibenta o gamitin. Hindi pa rin nila pwedeng basta-basta ibenta hanggat walang opisyal na dokumento nagsasabing nailipat na sa kanila ang pagmamay-ari at bawal ibenta na may pangalan ng ibang tao. At kung ikaw naman ang bumibili, dapat ay alam mo rin na may problema. Kung ito ay nakaw na gamit, halimbawa, madadamit pa kayo sa krimen ng fencing o ang pagbili o pagbenta ng nakaw na gamit. Dahil ang obvious na mukhang may problema ang binibili ninyong gamit, dahil nga napakalaki naman na nakalagay na not for sale. Pero sana ay chinek na ng DSWD kung posibleng may pinamanufacture nga silang mga ganitong mga gamit at na-trace na para alam na natin kung ano ba talaga ang nangyari. Ito nga ba ay pinagawa nila pero hindi natuloy o na-reject ang produkto? Posible kaya na ito ay para nga sa disaster victims pero ninakaw at binenta ng masasamang tao. Parang sabi nila ay walang koneksyon ng DSWD sa mga gamit na to sa warehouse na kinalagyan at walang personel na konektado. Napakalaking misteryo. Sabi nila liable daw sila ng revised penal code sa illegal use ng insignia kasi nga may tatak ng DSWD. Pero usually, yung insignia pang military o mga polisyan. So tingnan natin kung uusad ang kaso na maaaring i-file. In any case, pagtulong po sa kapwa, meron pong blood drive sa Palma Hall sa UP bukas at sa Wednesday para matulungan po natin precisely ang mga na-hurt at na-injure sa earthquake sa Cebu. In any case, mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.